bagamat yung ating mga kababayan ay inaalala yung sabihin natin na sakripisyo ng ating Panginoon. Tayo naman po bilang mga Kristiyano, alam natin ginawa ng Panginoon yun once and for all. So hindi naman na kailangan ulit. Open our Bible in Revelation chapter 2. Dito po tayo mag-aaral ngayong umaga. From verse 1 hanggang verse 5. Revelation 2, 1 to 5. Unto the angel of the church of Ephesus write, these things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and thou hast found them liars. Verse 3, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Nevertheless, I will have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. And verse 5, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first work, or else I will come unto thee quickly, and will remove the candlestick out of his place, except thou repent. Tayo manalangin. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinagpupurihan, pinasasalamatan muli sa umagang ito. Sa pagkakataon muli kami po ay makapaglingkod po sa inyo, patuloy po na makapag-aral sa inyong mga salita, patuloy po na ikaw ay pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dakilang Diyos this morning, kami po ay patuloy din po na nagpapakababa sa inyong harapan, patawad Panginoon sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, sa isipan, salita at sa gawa. At sa oras ng Panginoon, patuloy pong dalangin at pagmumunan ng Santo Espiritu upang magbigay sa amin ng karunungan at kaunawaan mula po sa iyong mga salita. Ilayin po Panginoon gawa po ang kalaban, pangunahin niyo Panginoon ng inyong panglingkod, bigyan niyo po ng karunungan, wala po akong magagawa Panginoon, maliban po rin ikaw ay siyang mga sa akin. Muli Panginoon, buksan niyo po ang mga isipan sa pag-unawa at pagtanggap ng inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, kaya po lahat ay mga pagkunan. So this morning po, ito po ay pinagagatan ko pong losing and regaining our first love. Doon po sa Revelation chapter 1 and in verse 4, eh sinabi po doon, na ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. So, tanda po natin the Church of Ephesus, ito po ay isa po sa, alam natin, maganda yung kanila pong pagsisimula. Lalo na po pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon. But suddenly, ay bigla akong bumagsak. Kaya nga po sabi ng Panginoon sa verse 4, ay they left their first love. So, iniwan. Alam niyo po, sa totoo lang, tayo pong mga mananampalataya, alam natin, tayo po ay unang-unang naligtas. Naniniwala po ako, tayo po ay talagang nandun po yung tinatawag na eagerness. Talagang gusto natin from time to time ay paglingkuran ng Panginoon. The Ephesian Church ay sabi po dito, yung tinatawag po na remarkable in their faithfulness, labor, and patience, in showcasing their commitment to their faith. So yan po yung unang-unang na character ng mga Ephesian Church. Yung kanilang katapatan, yung kanilang tinatawag po na pagpapagaan, yung kanilang pagtitiis, at yung kanilang tinatawag po na commitment. And then sabi ko nga po sa ating ay bigla akong nag-diminish. Ano po, sa atin meron tayong tinatawag na backsliding. Ano pa sinabi yung backsliding ay yung patalikod sa ating pananampalataya. Minsan ang nakakalungkot, dati ho tayo mga sabihin natin eager para sa Panginoon, pero unti-unti tayo po ay nanlalamig. Alam niyo po, ang backsliding, hindi ho yan nangyayari ng biglaan. So yan mo ay proseso.
And then ito po mga Christian Church, so sabi ko dito sila po ay nakilala sa kanilang katapatan, sa pagpapagal, sa pagkikis, at sa kanilang tinatawag na commitment. And also, they discern intolerance for evil. They are, sabi dito, they know apostles, testing and exposing also those who claim to be apostles, but were not. So, ang mga Christian Church, alam nila, kung ito pong mga tao nagpapakilala, alam niyo po, ang dami mong nagpapakilala Kristiyano ngayon, pero minsan, hindi mo natin makita sa kanila yung pagiging Kristiyano. Ito pong mga Christian Church, talagang alam nila. Alam nila po yung nagpupunwari, alam nila yung sabihin natin mga false apostles, alam nila yun. Pero dumating yung time, talagang nawala. And then third, sabi niya, hatred for evil deeds. The church hated the practices of Nicolaitans, which Jesus so hated, demonstrating their moral integrity. Ano po ba ang religious practices nitong mga Nicolaitans? Sabi po rito, idolatry and immorality, compromise with pagan society, false teachings, rejection of moral standard, elitist or authoritarian agenda. So, ito po, kung makikita po natin, yung mga Nicolaitans, ay yan po yung sa panahon natin, yung mga RC. No? Talagang they compromise sa kanilang pananampalataya. Ngayon, nakakalungkot dahil parang wala nang ano ngayon, wala nang pagkakaiba yung religious, sabi natin, things dun po sa pagmundo. Ano po? Lahat po ngayon ay tinatanggap. Ano po? Katulad ngayon, talagang kahit po yung alam nating galit na galit ng Diyos, pero hinahayaan po. Ano, ngayon po talagang sikat na sikat itong LGBTQ+. Ano po? At narinig ko at nakita ko sa Facebook, yung ating pong congressman ay bibigyan niya ng special treatment itong LGBTQ. Ano po? So, hindi natin siya masisi because hindi niya alam ang salita ng Diyos. Pero ito pong mga Nicolaitans, andyan mo yan. Tinatawag po ng idolatry, immorality. At alam naman natin, pagdating mo dyan sa ating mga kababayan, alam sa kanila yung kasalanan. Di ba? Basta parang ang dating lang po, basta humingi ka ng tawag sa gabi, kahit kinabukasan gawin mo ulit, wala sa kanila yun. Ano, unlike po sa ating mga Kristiyano. And then yung tinatawag po na compromising. Nakikipag-compromise ka, wala na yung spiritual. Ano po, halo-halo na. False teachings, alam natin yan, dahil nagtuturo ngayon yan. Ano po, at meron nung nagtuturo, false teachers. Pero, kandidato pa ngayon. Siguro, kilala niyo kasi yun yan. Rejection of moral standards. So, wala na yung purity. So, lahat na yung pwede na. Now, balik tayo. Ang Christian Church po, dyan mo sila nakilala. And also sabi niya, the church members were known for their still laboring faces which Jesus commanded. But, yung sinabi mo sa huli sa verse 4, loss of first love. Diba meron tayong kantang first love never dies. Ano po? Kung yan po, pwede natin i-apply o ina-apply natin sa physical relationship natin sa mga tao, siguro po, lalo natin i-apply yan pagdating sa Panginoon. Okay, so sabi dito, there are three things na gusto ko kong bigyan po ng emphasis ng ating po pag-aaral ngayon regarding po sa losing and regaining our first love. What are the indications, what does it mean to be lose our first love program? So ano po ba? Yung ibig sabihin po dito na nawawala. Sabi ko nga po sa inyo kanina, noong una, lahat tayo ang init natin. Ano po, pagdating sa Panginoon, gusto natin, lahat ng gusto ng paggawa ng Panginoon, ay gawin natin. Pero minsan mo, habang nagtatagal, nagdi-diminish. Ibig sabihin ay unti-unti nawawala. Ano po? Ganyan po ang
Dati noon, talagang eager na eager sila, mainit sila. Pero nung nagtagal, they left the first love. What are the indications in our lives that we are in danger of losing our first love? Ano ho ba yung nakikita natin sa buhay natin na tayo po ay unti-unti ay nawawala yung ating unang pag-ibig? Number one, no desire to read God's Word or pray. So, isang Kristiyano po, kailangan mo natin na patuloy na manalangin, patuloy na magbasa o mag-aral ng salita ng Diyos. Alam niyo ngayon, talagang kahit ano na lang, no? Mga tao ngayon, basta sinabi sa Diyos, wala na ngayon, wala na silang question doon. Ano po, kumbaga, dahil gusto rin yan, okay na. Ano po, pero dito, sabi mo dito, how, una-una yung wala pong design. Tandaan niyo po, mahirap sa isang Kristiyano na ikaw ay nanonoris lang ng salita ng Diyos sa church. Pagdating sa bahay, wala na. Amen? Hindi mo pwede na sa church lang tayo nanonoris ng Word of God. Kahit kung nasa bahay tayo, we need to read our Bible. Diba sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito pong salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. So hindi mo tayo pwede kung yung ating physical ay pinapakain natin 3 times a day, and minsan 6 times a day, di ba? Meron in between, and meron pa midnight snack. Pero yung salita ng Diyos, yung kaluluwa natin, wala. Kaya sabi ko nga po, yung kaluluwa natin, ine-extract, malaki ang tiyan, payat. Di ba? Kasi bakit? Sa church na ninunumis eh. Sa bahay wala na. Hindi na nag-aaral na salita ng Diyos. Harantayin na lang yung video o yung Netflix para makapag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat po araw-araw. May nakakakita man o wala, dapat nag-aaral ka, nagbabasa ka ng Bible. Why? Kasi hindi ko magiging matalino, magiging marunong. Kaya hindi po lang nagsasabihin sa atin, tatanggapin natin kung alam natin ang salita ng Diyos. And also, yung salitang prayer. Kailan ka nananalangin? How many times? Baka mamaya nananalangin din tayo kasi may kailangan tayo. Sa pananalangin po, kailangan po natin yung tinatawag po na Thanksgiving. Di ba? Sabi na natin, ang prayer, meron tinatawag po na 4 na sangka po, tinatawag natin na acronym na ACTS. Yung ACPS. Ano ho yun? Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication. So dapat po gano'n, hindi po pwede lagi po tayo nandun sa supplication. May mga Kristiyano po, lumalapit lang sa Panginoon pag may kailangan. Hindi po tayo lumalapit sa Panginoon kasi may kailangan tayo. Lumalapit tayo sa Panginoon, unang-una, nagpapasalamat tayo. Amen? Ang buhay po natin napakadali. Sa amin po sa Piñaranda, may kalilimig lang, maya-maya, yun na naman. Hindi natin alam yung buhay natin. Pwedeng malakas tayo ngayon. Paano tayo bukas? Ang buhay natin napakadali. Nung araw po ang buhay ng tao, naabot ng 70, 80, 90, 100, o 100 plus. Pero ngayon po, paiksi ng paiksi. Sabi nyo ba, dahil dun sa pagkain kinakain natin, sa dami ng chemicals na kinakain natin, hindi po, sabi mo ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Hindi mo tayo nakakasiguro sa buhay. Pero tandaan niyo po, yung pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo natin pwedeng pag-iwalayin. Why? Sa pagbukasan natin ng salita ng Diyos, ang Diyos po ang nangungusap sa atin. Sa ating pananalangin, tayo naman ang nakikipag-usap sa Diyos. Sabi dito, ano yung mga indication? No, desire to read God's Word and pray. Pangalawa, going to church because of obligation or duty. Hindi mo tayo pumunta sa church dahil duty natin yan o obligasyon natin yan.
Nagpupunta tayo sa church kasi mahal natin ang Diyos. Ano po? Hindi mo po pwede yung basta makasimba ka lang, makapakinig ka lang. Sabi nga ni James, huwag lang tayo maging tagapakinig, kundi maging tagatupad. Baka mamaya, nandito nga kayo, isip nyo naman, lumilipad. Sabi sa eskwelahan, physically present, mentally absent. Tandaan niyo po, hindi lang po tayo narito kasi linggo. Kailangan mo sumamba. Nandito tayo kasi binibigyan natin ng kapurihan ang Diyos. Kaya tingnan ko, nakakapag ng mga Kristiyano, empty pumasok, empty lumabas. Ano ito sabihin? Parang wala namang naintindihan? Kaya yung buhay ganun din. Huwag mo natin isipin na kaya dito tayo sa church because of our obligation, our duty. Narito tayo kasi mahal natin. At gusto natin matuto sa kanyang mga salita. Thirdly, we don't care if our lives do not glorify God. Marami yung Kristiyano, wala kang makilang kung nabibigyan man ng kapurihan ng Diyos. Ang Kristiyano po, meron mo tayong sinatawag na testimony. Yung patotoo natin. Baka ang problema sa atin, yung mga kasama natin, hindi alam na Kristiyano tayo. Kasi wala tayong pakialam eh. Alam niyo po ba, ako sabi ko sa inyo nung nakaragawa, kung nasabi ko na sa inyo, yung salita Kristiyano. Kasi doon, sa akalapunan namin yun, I am nothing without Christ. Tama? The word Christian. Ako po ang isang natutunan ko kung bakit ako Kristiyano, because I represent Christ. Nire-represent natin si Kristo sa buhay natin, kaya tayo Kristiyano. Nakikita yung buhay ni Kristo sa atin. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, dapat yung mga kasalanan, inaalis mo yan. Sabi na natin, hindi mo siguro 100%, pero dapat unti-unti nababago ka. Diba sa 2 Corinthians 5:17, sabi doon, if any man be in Christ, sabi doon, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat may nakikita ang pagbabago sa'yo. Nung ikaw pa hindi Kristiyano at nung ikaw ay Kristiyano na, ang buhay mo ba parehas din? Huwag na huwag mangyari. Unti-unti, proseso naman yun eh. Pero sabi mo nito, we don't care. Our life will not glorify God. Yung buhay natin, wala tayong pakialam sa sila. Katulad nito ng Christian Church, di ba? They compromise. Hindi mo natin na kailangan makapag-compromise. Kailangan po, we are separated. Yan sa mga tandaan niyo po, yung ating mga kaibigan. Minsan ito po, mapangit ng pakinggan. Marami tayong mga kaibigan. Kaibigan lang natin kasi napapakinabangan tayo. Lagi tayo napakinabangan ang alisan niya. Amen po ba? Pagdating sa Diyos, wala na. Ako po, lagi po akong natutuwa. Ayun, para si family ko. Kami yung dalawa, talagang lahat yata ng kalokohan. Nakarating po kami ng Batangas, inuman lang. Pero I'm so blessed, kasi nung panahon na yun, i-evangelist sa church. Doon ginamit po ng Panginoon sa kanila yung kanilang mga anak. Kasi po nagkaroon dito ng DBBS noon, ay in-invite ko yung mga anak nila kasi dapat sila sa Santo Niño. Buhay ko yung party dyan. Demo sila. Pero sa dami namin, asan yung iba? Kilala niya yun. Hindi malungkot eh. Nung napapakinabangan
We don't care if our lives do not glorify God. Dapat ang isang Kristiyano lumalayo sa kasalanan. Ano po, hindi lahat pwede. Secondly, one of the reasons why we lose our first love. Yung una kasi, ano yung sabihin, di ba, yung indication. Ito naman, why we lose? Number one is crowding out God with other things or person. Sabi niya, we choose other things or person rather than God. Mas inuuna natin yung mga bagay-bagay at yung mga ibang tao kaysa sa Panginoon. Na hindi ang Panginoon ang napaprioritize natin eh. Ang napaprioritize natin kung ano yung gusto natin. Hindi naman yung masamang magtrabaho. Tama ko ba? Kasama yan. Sabi na ng Bible, tamad, nagpakain din. Di ba? Pero, hindi po pwede na meron kang oras sa mga bagay, sa ibang tao, rather than sa Panginoon. Dapat yung priority ang Diyos. Ngayon po, tawag natin ito, first day of the week. Kung nag-aaral tayo, ang pakala natin, ang first day of the week, si Monday. Diba? Kaya parang minsan nagtataka tayo, bakit tunauna sa kalendaryo? Linggo, tapos kulay-pula pa. Nung araw, hindi pa natin alam eh. Alam natin, ang first day of the week is Monday. Pero hindi pala, ang first day of the week ay Sunday. Tandaan niyo po, if we seek first, tinatawag na kingdom of God, lahat po na kailangan natin ibibigay ng Panginoon. Kaya siguro naman tayo experience natin yan. Na Panginoon mo ang Panginoon, yung lahat ng bagay ibibigay. Alam niyo po ba yung anak kung wala kang sakit kayo na makalaking bagay? Diba, sabi namin iba, marami ka ng pera, marami ka ng sakit. Blessing po yun. Yung ikaw ay nakakarating sa Diyos, blessing po yun. Kahit malayo, hindi natin nga ng Panginoon, nakarating ka nga ng maayos dito. Diba? Ngayon po, siguro, alam niyo naman, yung mga nangyayari sa labas, puro aksidente. Ha? Pag ikaw ay nakaano sa Facebook, lahat ng dyan, puro aksidente, may nagagdag na aeroplano, o helicopter ba yun? Diba? Ang dami. Tapos iba ngayon, nagpapatayan. Isipin niyo yan. Sabi nito, what are the reasons why we lose our first love? Crowding out God and other things. Or, person. Secondly, sin. Kasalanan. Ano ba kasalanan? Sa Bible, mayroon different kinds of sin. Ano? Tayo kasi, pwede natin sabihin, yung kasalanan, yung mga non-sin lang. Ano ba non-sin? Ano mga non-sin? Pumatay, nagnakaw, nanggasa, yung gusto-gusto ngayon, nagsyabu. Pero ang tanong, yan lang po ba yung non-sin? Palagay niyo po, ano sabi ng James 4:17? Sabi ng James 4:17, sa lahat ng nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan. Ang daming mabuti, ang tanong, ginagawa ba natin? Diba? Kung nga kayo sa akin, siguro lahat tayo guilty dyan. Amen? Kasi maraming mabuti, hindi natin ginagawa. Ako po, natutuwa po ako sa inyo ngayon. Para ba ito ba? Kasi may nakikita ko na yung Sunday afternoon. Lumalabas kayo, amen? Ay ko nakakita ko si Father Sito. Siya yata yung pinabili ng taman. Di ba? Nakakatuwa kasi bakit? Yun yung mabuti niya gawin eh. Ang tao ngayon, pagdating sa Diyos, wala na akong oras. Maniwala kayo, maliban na lang kung tayo pupunta sa kanila. Pero yung pupunta sila sa atin, hindi yung mangyayari.
Ang dami! Yung salita ng Diyos, nagsisira pa tayo. Ngayon na sabi ko po, napakadali ng pasok ko yung salita ng Diyos. Di ba sabi ng iba, yung panahon daw na ito yung panahon na yung mga tao naghahanap sa Diyos. Ha? Kaalalahanin yung sakripisyo ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba, ito yung igang natin yung oportunidad. Alam niyo ba kung bakit namatay si Kristo sa krus? Ha? Masasabihin lang naman nila sa atin para tubusin yung tao sa kanilang mga kasalanan eh. Di ba? Pero ang tanong, yung bang ginawa sa ating Panginoon sa Kristo, alam nila? Ako po nagiging bias ako sa crucifixion eh. Bakit? Yung crucifixion nakikita natin, dahil po tawag ng tinig lang, may sugat ng sampa, nakatagiliran. Pero sabi mo ng Bible, wala kang makikita ng kagandahan sa kanya. He was total right. Nararamit ng Bible. Yung laki ko na pinanlaki ko sa Panginoon sa Kristo, hindi yan sa Biblia lang. Hindi ako nagkakamali, 7 Biblia yan. Doon sa dulo, may nandang scrap. Ano scrap na yun? Pwedeng buto, pwedeng batong matulis, at pwedeng kung may bakal na datay. At ang ating Panginoon Kristo, he was naked. At pag hinampas sa katawan ng tao, pag hinatak yun, kasama mo yung laman. Imagine that for 27 or 29 times, hinagupit ang Panginoon. Ano itsura ng ating Panginoon Kristo? Wala. Samantalang yung nakikita natin ay napakasimple. Kaya yung mga tao, hindi nila nakikita yung hirap talaga yung ginawa ng Panginoon Kristo dahil sa ating mga kasalanan. Alam niyo mo, mas masarap kong tanggapin na ginawa ni Kristo because of us, because of you, because of me. Kasi pag sinabi mo, namatay lang siya dahil sa kasalanan ng isang liputan, lahat yun eh. Pwede mo mismo, maramdaman mo na ginawa niya yun dahil sa'yo. Dahil mahal ka niya, ayaw ka niyang mapahamit sa apoy ng impyerno. Ibang bagay yun. Mas lalo mong matitreasure yung ginawa ni Kristo doon sa krus. Ito pala yung ginawa niya dahil sa akin. Dahil makasalanan ako, dahil patungo ako sa impyerno. Yung kasalanan ang nadala sa atin. At yung sabi mo dito, isang ito sa nagiging daan para magtipot-tip yung ating unang pag-ibig ay mawala dahil sa kasalanan. Wala naman tayong pakilan sa kasalanan, gagawin natin kung gusto natin. Di ba? Kasi wala naman tayo pinakain sa mga believers. Hindi tayo magtakot ngayon, tapos bukas gagawin ulit. Ganun lang yun, ikot, cycle. Pero nyo, pag sinabi na siya salitang repentance, pinagsisihan mo, hanggat maaari 100%, talikuran mo yung kasalanan, ihilingi mo ng tawad sa Diyos. Ganun yun. Ang tao ngayon, napakadaling gumawa ng kasalanan. Ha? Sabi namin iba, parang ano lang yan, parang agos sa ilog, or ano naman yan, ano ng tubig niya, di ba? Sabi nila, pag papaagos, madali. Pero pag subat, mahirap. Maraming tao pagkasalanan, sige lang. Walang pakialam, pero pagdating sa Diyos, hirap na yun. Second is about laziness. Ano ba yung laziness? Katamaran. Sabi ng Bible, tamad ng pagkanin. Di ba? Laziness. Tamad na naman tayo magbasa ng Bible, tamad na naman tayo manalangin, tamad na naman tayo umattend ng church. Kaya yung buhay natin, puro problema. Ha? Tamad tayo mag-souvenir. Tamad tayo mag-share ng salita ng Diyos sa mga tao. Tandaan niyo man, sabi ng Ezekiel, sisiringin ng Diyos yung kanilang tubok sa ating mga dapat po tayo lahat, kaya mo tayong desire ng malaki. Tandaan niyo po unang-una, hindi naman tayo naging ligtas ng Diyos. Instrumento lang tayo, hindi tayo pumakas.
Importante, did your part. Ha? Kung sabi ko, ba't maraming Kristiyano ayaw mo sa pili? Ayaw mo siya ng salita ng Diyos. Kasi tamad. Isa mo yan, pag ikaw ay tamad ng magsamba, tamad ka ng manalangin, tamad ka ng magbasa ng Bible, eh yung iyong unang pag-ibig, unti-unti nawawala. Di ba mahirap po sa isang Kristiyano yung tama? And thirdly, ambition. Lahat na siguro tayo may pangarap. Diba? Sabi nga ng iba, di ko yung mangarap. Pero minsan yung pangarap natin, ito po yung nagiging word para tayo ay lumayo sa Diyos. Kaya alam nyo, nung araw, lagi natin sinasabi ko yung trabaho mo, maapektuhan yung paglilingkod mo sa Diyos. Marang iba. Hindi para sa iyo yan. Di ba? May mga trabaho ko, patiling ko kasama. Pag may trabaho ka kasama yung linggo at hindi ka makapagsimba, malalapit sa Panginoon, Panginoon, sana makakita ko yung trabaho yung linggo. Tsaka ito pa po pag naghahanap ka ng trabaho, dapat yung kati nang sasabihin mo yung sinaplay mo. Hanggang maaari, di ba? Okay lang po yung linggo, kasi yung linggo ay para sa Panginoon. Sino bang ang hindi matutuwa doon sa empleyado niya na sasabihin sa kanya na yung araw ng linggo ay para sa Panginoon? May mga empleyado ay di ba? Sabi nyo meron yung kabataan doon, nandiyan sa Telegram, pero natapos siya na ngayon. O saya. Ang hinanap sa kanya unang requirements, baptismal certificate. Sabi ko bakit? Ano kailangan ng baptismal certificate? Kasi yung mga kasama daw niya, puro Iglesia ni Cristo. At talaga yung linggo doon, at yung Webes, dyan tayo na Iglesia ni Cristo. Ha? Yung Webes nila, at saka yung linggo, hindi pwedeng hindi sila, wala nang trabaho. Ganun sila katindi. Siya hinahanap pa, kaya pala hinahanap kasi nato yung mga kasi, magsimbat hindi pwede. Yung pala yung dahilan, kaya siya hinahanap pa ng baptismal. Katunayan na ikaw ay Katoliko. Sige mo yun. Kasi nga kung lahat ng empleyado yung Iglesia ni Cristo, magsara sila paglingkod sa kalubete. Diba? Doon sila ka-eager kahit isang linggo na nga lang minsan. Hindi mo masama yung condition. Kahit tayo, gusto nga natin makatulong sa gawain ng Panginoon, di ba? Kaya lang, alam nyo, minsan nakakagutot, di ba? Minsan talagang, nung araw kasi, muso-muso yung, sabi nila, yung papalit talaga yung trabaho sa Panginoon. Ganun katindi. Pastor Cordy, ang pwede niya sa amin ng araw, ano ba ang hindi yung pastor? Engineering. Ilan sila magkakapatid na nagpastor? Tatlo yata, ito naman lang si Pastor RJ. Kapastor ka ba? Alam ko si RJ, Pastor Jess, at Pastor Cordy. Nagalit na rin natin kasi engineering siya. Pero kung mag-graduate na siya ng engineering, tapos nag-shift siya ng pastor yung parang nagalit yata yung natin. Diba? Kasi akala nila kung nag-pastor ka, magugutom Diba nung araw yan, gusto ko siya, ano makakain mo sa pamilya mo? Ha? Ngayon yata. Okay na yun. Diba? Kung may trabaho ka, okay, kaya nga dapat yung linggo, sa pamilya. Diba? And as a merit of preoccupation with activities. Marami tayo nag-occupy natin ng ating yung ginagawa para sa Panginoon. Okay lang sana kung natin activities para sa Diyos.
Di ba sa church life, sinasabi, kung meron kang ministry ngayon, wala na din ka na, bigyan ka pa ng ibang ministry. Tayo, ang dami na kumahabol ng oras natin. Para sa Diyos. Alam niyo ba, number one yung hinahabol ng Panginoon yung mga bagay para sa Diyos. Cellphone, social media. Marami tayong oras sa cellphone kaysa sa Diyos eh. Di ba? Sino rin na nanonood ng Korean Bella? Ha? Sino na nanonood ng Korean Bella? Ayun, specific ko daw. Mas marami pa oras sa Korean Bella. Ha? Nagagalit ko pag na-miss yung chapter. Nagagalit na, hindi ko napanood. PBB, hindi na nanood. Diba? Naunod ko sa oras, pero pagdating sa Diyos, wala. Mas kilala pa yung Koreano eh. Di ba? Si Kim Chang-soo. Ay, ano ba yun? Di ba? Di ba? Si Kim Soo. Kim Soo ba? Jisoo. Jisoo ba? Sinala na PBB. Ako si Jisoo eh. Kaya ako lang sana. Okay. Pangatlo, unang, what are the indication in our life that we are in danger of losing our person? Sabi dito, or have already lost it. Pangalawa, what are the reason why we lose our person? And then thirdly, how can we regain our person? Diba? Paano ba babalik? Sabi ko sa inyo kanina, first love never dies. Kung yan ay ina-apply mo sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa jowa mo, sa asawa mo, dapat sa Panginoon din yan. First love, never dies. How? Number one, be aware that we have lost our first love. So dapat aware ka. Ako ba nangyayon sa iyo? Nararamdaman mo ba na parang yung sarili mo, parang layo mo sa ano? Layo mo na sa presensya ng Panginoon. Especially sa mga bagay na umaagaw sa iyo o umaagaw ng oras mo para sa iyo. Dapat aware ka dyan. Balik mo yan. Muling ibalik ang tamis ng unang pag-ibig. Kantaya tayo. Kanta ba yun? Kantay nyo, no? Si Julian, kakasabihin ko yan. Sabi niya, di ba? Be aware. Dapat alam mo kung ito bakit parang minsan yung interest. Minsan nawalan tayo ng interest. Di ba minsan, ang job ko kasi, ano yan eh? Nung araw, sabi ko na sa inyo nung araw, gusto yung pagwala yung pusa. Di ba? Nung araw, meron pang ano eh. Ako, totoo lang, natuwa ko ako sa inyo dito. Kahit wala si Pastor. Ngayon kayo ninyo lang dito. Di ba? Pero yung iba po, pag wala na yung Pastor, wala na rin member. Hindi na magsisimba yung member, wala na si Pastor eh. Di ba? Baka minsan naiisip natin yun. Wala naman si Pastor, talagang na lang. Eh, kaya pa ako yun. Sa Mayo pa. Dapat aware tayo. Sige natin, nalala nyo na ba? Wala na ba akong interest sa salita ng Diyos? Wala na ba akong interest doon sa pananalangin? Wala na ba akong interest na mag-recruit sa Diyos? Pangalawa, recall or think of where we fell and how far we are fallen. Sabi mo ng Revelation 2, verse 5. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa
O kung hindi, ay parilan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kantilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Sipin niyo po, saan tayo? Napakiramdam natin talagang parang wala na. Hindi na tayo nagkakaroon ng interest sa gawain ng Panginoon. Saan tayo bumagsak? Tandaan niyo po ang Panginoon. Lagi yung bukas ang kanyang mga kamay para tanggapin tayo. Amen? Ano lang kailangan natin? Magsisi. Magsisi at manumbalik sa Diyos. Alam niyo, mahirap yung yun yan, kanina sinabi natin na nandito lang tayo kasi ibigay sila lang natin. Or duty na natin. Kailangan kung may desire ka. Ano ba yung desire mo? Ba't ka pa ma-attend ng church? Ba't ka pa nagsisimba? Siyempre kaya ka nagsisimba, matuto ka ng salita ng Diyos. Maging maayos yung buhay mo. Pagpalaan ka ng Panginoon. Yun dapat yung purpose. Hindi yung basta makasimba ka lang, okay na. Hindi na sabi ko sa inyo, empty pumasok, empty lumabas. Hindi mo pwede ito. Unawahin natin, intindihin natin yung salita ng Diyos. Ano ba yung gusto ng Panginoon na maunawaan ko, na matutunan ko, at maiapay ko sa buhay ko. Bilang Kristiyano, parang yung tao. Magkaroon sila ng encouragement through us. Diba? Kasi pag Kristiyano ka, ikaw lang po, ibang-iba yung buhay mo sa mga believers eh. Di ba, nung araw na, ang mga Kristiyano, walang bukang bibig, kundi ang Diyos eh. Di ba? Pero kung ngayon, di ba, baka minsan hindi nga kapag kasangkit ang Diyos eh. Kung Kristiyano ka po, dapat priority ang Panginoon. Sabi niya, repent or turn away from our sin. Ano ito mga kasalanan? Na nagagawa natin. Ano ba yung mga pinagkukulang natin sa Diyos? And then yung sabi dito, do what we did at first love. Balikan natin. Nung nagsisimula tayo ng Kristiyano, balikan natin. Ano ba yung ginagawa mo doon? Nung una ka masih. Nung may nagpipit ka sa'yo, ano gusto mong mangyari doon? Kami po noon, nung mga bata kami. Pero may tanda na. Kaya po sila magkora, kasabay na po yun eh. Mga dalaga po yan. Sino mga dalaga dito nung kasabay tayo? Hindi na tayo nakapag-asawa. Di ba? Nung mga pinatawag kami, si Rondon. Nakilala niya si Panginoon Joseph, hindi binatay, sinusunod sa sasakit. Di ba? Tapos may nakapag-witness sa atin. Siyempre, gusto natin, magamit tayo ng Panginoon, kahit bata ako, gusto. Nung araw na, partahan mo yung poste, gusto, witnessan eh. Ano? Pero ngayon, wala na. Ibalik natin yun, ipilang natin yung nauna na yun. Di ba, nung ikaw masigasig pa sa Panginoon? Hindi naman kinakailangan nga sa church king. Kahit nasa labas ka. Ngayon po, sabi ko nga po sa inyo, kadali ipasok yung gospel, di ba? Salita natin sa mga tao. So sabi mo rin doon, do what we did at first love. Yung unang ginawa natin doon, di ba? Ipakita natin sa Panginoon. Hindi naman natin pwede sabihin ko, Pastor, matanda na kami. Minsan may ganong katmeran, matanda na kami, senior na kami. Diba? Dahil yung puntahan ni senior din. Di ba? Wala ka na puntahan yung bata. O, turuan yung bata pala eh. Hindi, di ba? Kung sinasabi mo senior ka, o sino makaibigan mo sa atin mo senior, o di, sinapuntahan mo, sila yung Christian mo ng salita ng Diyos. Sila yung akayin mo sa Panginoon. Marami mo tayong ginagawa noon na ngayon po nagtitipinish na. Kaya nga itong mga Ephesian Church, noong una, talagang na-eager sila. Gusto nila lahat yata nagawa yung Panginoon gawin. Pero isang iblang,
They left people. So, wala na. Napasok ka na. Kaya nga natin po, ano din tayo, maging careful din tayo. Ano po yung ginagawa natin para sa Panginoon sa ilan? Continuous lang rin. Panginoon po ang bahala na. Sabi ko sa inyo, kung meron pa tayong magagawa para sa iba. Sabi mo kasi, naikwento ko naman na ito, di ba? Yung kami pong lifetime para team. Yung salitang akin ko para kay Kristo. Number 1 doon, yung family. Sabi mo doon, pamilya ko, kapamilya ko, akin ko kay Kristo. Alam niyo, nakakalungkot ko sa isang Kristiyano na ikaw lang ang Kristiyano sa pamilya ninyo. Dapat kaya mo silang share. Magpakita ka ng maganda. Alam mo, ito po problema kasi kuminsan yung testimony. Yung isang Kristiyano ka, tapos galing mo naman para maging Kristiyano. Ha? Pag inutusan ka ng nanay mo, galing ka pa. Paano mo dadalay nanay mo kung hindi Kristiyano nanay mo? Ha? Hindi sinabi ko sa inyo, diba? Pati pastor, nadaman. Sasabihin ng nanay mo, yan, tinutulong sa inyo, pastor. Ha? Kapamilya ko, akin ko. Pangalawa, kapitbahay ko, akin ko, kay Kristo. Sino may kapitbahay dito? Siguro wala tayo. Diba? Pakita natin sa kapitbahay natin na Kristiyano tayo. Ano? Hindi yung may nakita ka ng dumi na pasok sa takot ng bahay, nagkalit ka. Ha? Tali niya kayo! Di ba? Tapos Kristiyano ka. Ano ba? Kaibigan ko, kakay ko para kay Kristo. Sino yung walang kaibigan? Lahat tayo may kaibigan, tama? Oo, isip natin sa kanya. Sa kalawanan, kasama kayo eh. Tapos, matagin sa Panginoon, ikaw lang. Ano ba? Kaklase ko, akay ko, sino na estudyante? Ha? Kung estudyante rito, ang dami nyo nadidinig dito, masalita ng Diyos, dahil si-share nyo ba sa mga kaklase ninyo? Yung sinishare nyo yung episode ng Korean Bella. Yung huli, katrabaho ko, akay ko kay Kristo. Kung ikaw ay employee, marami kang kasama sa trabaho mo, okay? Diba? Share mo. Kung hindi ka makapag-share, kung meron din yung mga gospel trucks, lagay kayo, yung mga business, lagay nyo rin doon. Ha? Pag may dumating bigyan, hindi mo ma-share sa kanya. Ako sabi ko nga sa test namin, dapat may mga trucks, kaya lang yung trucks, dapat alam nyo din yung laman. Ano po, baka mamaya, ang dami-daming trucks dyan, bigay kayo ng bigay. Kayo nga mismo, hindi nyo alam kung nakasulat ka sa trucks. Ha? Bago mo bigay, ikaw mismo alam mo, para pag tinanong ka, ano yung trucks na yun, masasabi ko sa kanya. Baka mamaya tinanong ka, ano yan? Trucks yan, ako sa Bible. Di mo alam kung yung nakalagan. Yan yung totoo lang. Hindi man mo tumitingin ang Diyos sa numero. Yung tao tumitingin. Ano po? Kasi pag nakita nila, parang puro kayo lang nandun. Wala namang nabago, wala namang iba. Ha? Sa our conclusion po, sabi ko ng salita ng Diyos, itong mga taga-Teso, na dating mainit sa gawain ng Panginoon, bigla na lang nag-dimili yung kanya ng pag-ibig. So tayo po ngayon, siguro sabi ko na po sa inyo, hindi lang naman yung nagsasalwin tayo, nagsishare tayo, ginagawa natin para sa Panginoon. Kasi meron mga bagay po na
ginagawa tayo na parang nalalayo na ang Panginoon. Maging ano po tayo, maging consistent tayo. Yung ginagawa po natin, gawin natin yan nang merong katapakan. Gawin natin yan na merong pag-ibig. Naniniwala po ako, lahat ng gagawin po natin sa Panginoon, meron niyang malaki na pagpapala. Ano po, may blessing niya. Sabi nga natin, pag sinabing blessing is not only a material things. Isabi ko sa inyo ngayon, wala kayong sakit ngayon, ilang taon na kayo. Ako po ngayon ay wala nang choice, kundi uminom ng masartan. Nung nakakaraan ko kasi, dinayat ko ako. Sabi ko nyo, kailangan ng masartan. Pero ngayon po, pag napunta ko sa center, nung sabi ko sa mga tao, wala pa kayo masartan. So, hindi na tayo bumaba. Ano po? Kaya lang, habang nagkakaito tayo, mas lalo po tayo nagkakaroon ng oras para sa Diyos. Ano po? Sabi niya po sa mga siminong araw sa Amerika, ang mga choir members doon, matatanda. Mga senior, 92, bilang ka 92 pataas. Ganun no? Sa atin ngayon, kabata-bata lang natin, hindi na tayo maka-awit sa Panginoon. So sabi ko dito, pagdating mo sa Ephesian Church, yun lang, kumbaga ang ating Panginoon, nagkaroon sila ng, sabi nga niya, meron akong laban sa'yo. They left and first. So balikan mo natin, ano yung mga dapat ginagawa natin para sa Panginoon, na para sa ngayon na mawala na. Balik tayo. Ano po, unti-unti, sabi ko sa inyo, alam mo kayo pwede kaputin, kundi yung mga ka-level ninyo. Diba? So ganoon lang yun, sabi nga po yung mga pastor, merong maaabot na hindi ito kaya kaputin, at kayo naman ng mga members na hindi kaya kaputin, na kaya nyo naman kaputin. Unang-una sila nakakilala, kung kayo nakakilala. So sana po katulad po ng Ephesian Church, wag po tayong mahulog. Kaya naman sabi natin sa verse 5 kung saan tayo nahulog, magsisi, gawin yung unang gawa mo, at ako hindi papanin ako. Kasi yung candlestick po dyan, yan yung gagawin natin sa service Baka dumating yung time, hindi naman tayo gamitin ng Panginoon. Yun yung masakit yung hindi na tayo gamitin ng Panginoon. Diba? Para kung pala, diba? Ayaw mo Diba? Yung iba na, parang gano'n Pero hindi po, habang tayo magbubuhay, ay lalo natin isipin na gawin yung kalooban po ng Panginoon. Ano po, huwag tayo masabihin. Alam ko, ang nakakalit ko, diba yung sa Matthew 7:21 hanggang 23. Diba sabi doon, hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kahanan lang namin. Kundi yung gumagawa lang ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Ano po, pero dahil lang tingnan, diba sabi nila, nagpagalit kami ng mga may sakit, nagpalayas kami ng mga demonyo. Ano sabi ng Panginoon sa verse 23? Kailanman ay hindi kita nakikilala. Sabi ko nga po, pagkarap natin sa Panginoon, dalawa lang. The good and faithful servant, or I never knew you. Dalawa manigil natin. Baka hindi na kilala ng Panginoon. Minsan sa totoo lang, madaling sabihin, o sige, nagsisipa naman kami, ito. Pero ang tanong, talaga bang ginagawa mo yan dahil sa Panginoon? O ginagawa mo lang yan kasi sa obligasyon? O sa duty? Iba mo kasi yung ginagawa mo yan dahil sa Panginoon. Kaysa yung wala kang magawa kasi kailangan mo magsimba. Kaya sa ating lahat po dito, siguro isang challenge lang, na ano man yung sabi nga dito kung saan tayo bumagsak. Balik tayo na. Kung ano yung ginagawa natin sa Panginoon, balik natin. Di ba, sabi nga ng iba, hindi pa huli ang lahat. Habang may lakas ka. Kasi pag wala ka ng lakas, may edad ka na, matanda ka na, may lumang ka pa, may hagad ka pa. Wala ka na magawa. Di ba? May hagad na yun.
Napakadali mong dahilan. At, kasi mainit. Diba? Parang pa naman natin ngayon sobrang init. No? So, butit sa inyo effort. Okay, so, yan po. So, sana po, sabi nito, maligay natin yung nawala na unang pag-ibig natin. So, balik natin sa dati. Kung rin ang umpisa natin noon, kung bago tayo maging Kristiyano, balik natin. Gawin natin kung ano yung gusto gawin, pinagagawa ng Diyos. Maging blessed tayo sa iba. Ano po? At tulungan natin sila, lalo na po ngayon, talagang ang panahon po natin, talagang kasama na ng kasama. Ano po, ngayon parang wala lang takot ang tao na gumawa ng kasalanan. Hindi na iniisip yung consequences, hindi na iniisip yung pagbayaran ng kasalanan. Sino gagamitin yan? Saan? At kung tayo man, kung tayo sa point na yun, huminginom tayo ng biyaya sa Diyos. Hindi tayo nakarunong. Dahil po natin na tayo ng manalangin. Nakiram ka, salamat po sa iyong mga salita na muli ay paalala Panginoon sa amin. Lord, hindi po namin pwede sabihin dahil kami po ay nananambahan paakyat. Pero ang malapit po ay malayo yung gusto namin sa inyong gawain. Lord, alaman niyo kami na hindi po kami dito natulad ng mga taga-Christian Church. Na kung saan Panginoon, sa simula, ay agad po yung kanilang init ng paglilingkod. Pero bigla-bigla, sila po ay nalamig ang kanilang pag-ibig sa inyo. Lord, ang ilang nasasabi po, marahil may mga bagay po na umaako sa amin para sa inyo, tutulungan niyo po kami. Ito po ay ma-overcome po namin. At kita lahat, Panginoon, ito po ang aming priority sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, kung ano man yung meron kami ay dahil po sa inyo. Even our life. Alam namin, Lord, napakadali ng buhay. Minsan po, malakas kayo at pinabukasan, hindi na po namin alam. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami. Gamitin niyo po kami. Lalong-lalo na, Panginoon, pagdating po sa pag-aakay ng kaluluwa sa inyong harapan. Pagdating po sa paglilingkod, Panginoon, sa inyo, tulungan niyo po kami. Pagdating ito po ay aming po kapamilya, kapitbahay, klase, Panginoon, trabaho. Lord, tulungan niyo, Panginoon, kami na kondisyon namin ang inyong pong mga salita sa kanila. Lord, salamat po. Dahil naniniwala po kami, O Diyos, na ang lahat po ay ayon po sa inyong kalooban. At ang araw nito, Panginoon, kaya sa pagkakataong muli, na makikita namin, Panginoon, ang inyong biyaya sa aming bulan. Lord, salamat sa kaligtasan. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa patuloy po na biyaya po ninyo sa amin. At ito man po ay material, physical, spiritual, Panginoon. Salamat po. At sa oras nito, Panginoon, dalawin natin naman na kami po lahat ay ulit po ay bumalik yung aming unang pag-ibig sa inyo. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin ito na sa salamatan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So,